Magandang umaga, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, ika-18 ng Pebrero 2026, Miyerkules. Simula ng Ash Wednesday, simula ng Lent. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Good morning! Good morning! Good morning! Yung mga magpapaabusan ako. Oh, Isa puso po. yung inyong gagawin. Ayan. Hindi yung kunya-kunyari lang. Hindi, yung Lent kami message yan eh, si Cardinal na sa Ano? mga politicians to temper your Temper your greed. greed. This is Lent. Hindi lang sa politicians. Hindi lang sa At saka hindi lang pati sa Lent. business, bro. Hindi lang sa Lent. Lent. Sa lahat ng araw. Every day. Okay. And for everybody. Mapapanood at mapapakinggan ang Karambola at www.dwiz882am.com. I-download po DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Meron din tayo sa Digital Free TV, Aliw Channel 23, Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus, at GMA Afford the Box. Good morning. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Yun po sinasabi kanina. Teka, meron lang akong babatiin, pare. Hindi naman nila birthday, pero lilipad na sila mamaya pabalik ng San Diego, California. Itong mag-asawang si Rusty at si Sosay. They have spent whole months dito sa Pilipinas at tuwan-tuwa sila. Sabi niya, ang lakas ng tourism potential natin, culture, Potential? pagkain, everything. Sakit naman magsalita nun. Hindi kasi Potential lang? Oo. Ibig sabihin, wala nangyayaring talaga na Hindi na lang sila konkreto. Hindi na sila nag-comment doon. Well, there was one comment, bro, kasi may telepono isa, bumili siya. Ayun. Ngayon, ito mabuti ng pag-usapan natin. Bumili Di ba siya meron ng tayong telepono? Di ba, ilalagyan mo ng SIM card. Meron tayong national, di ba, yung SIM card law. registration. Oo. SIM card. Yung unang binili, hindi tinanggap kagad. Not valid, ganun-ganun. Okay. Bili siya ng pangalawa. By the way, sabihin ko na yun, Globe to, bro. Bili siya ng pangalawa, hindi na naman not valid. Ayan. Yeah. Finally, yung pangatlo, pumunta siya dyan sa SM North. Kuha siya ng tinulungan daw siya ng maayos na representative ng Globe doon. Ayos, tinanggap, pero for texting lang. Ayun. So sabi niya, ano Ayun, kaya? Sabi galing. niya, how does your telecommunications work? Sabi niya, ba't gano'n na? It's not working. Tinatanong niya. Bakit tatlo na yun? So, Why is he assuming That is working. that it's working? Yun ang masama doon eh. So, isang buwan niya sa Pilipinas, yung texting lang siya doon sa at tatlo she is the proud owner of 3 SIM cards na Globe. Ang ating senior graphic artist, Okay. meron para senior Ba? ng Aliw. Ang ganda ng pangalan. Si Thet Alpe. Alpe. Birthday daw po. Oy, happy birthday, ayan si Tet. Lagi ko kasabay sa elevator. Happy birthday, happy birthday. Uy. Ayan. Pare, may magandang balita. Meron na raw pong witnesses Ayan. laban sa dalawang congressman sa Central Luzon O yun. na involved sa illegal cigarette trade. Hindi lang po trade yan pati manufacture. No? Di ba, pare? Yes. Pero ayaw po kay John Vic kasi meron silang na-raid na pabrika. Ito nakakapagtaka pa rin, Jonathan. Tatlong pabrika, nung dumating yung mga raiders, yung mga pulis, ay wala ng tao. Ano yun? Abandoned? Hindi ko po, hindi ina-abandon yung ganyan. Advance Ano yung ghost town? Advance info. Ayun. At the most, May nakapag-tip. ano yan, temporarily abandoned lang Yes. yan, bro. May nakapag-tip. So, ibig sabihin, may tao sa loob? Yes. In every, Ganun sila kagaling. yan hindi nakapagtataka yan. Whether it is by way of yung mga ganyan, smuggling at illegal. O kaya, even the legal ones, may mga tao sa labas, ay sa loob. Yun. Hindi, ano yan, LGU, is that Hindi local? congressman Congressman. Ang sinasabi ni John Vic, talagang suspect na yan kasi may apat na cigarette manufacturing plants. Sa Pampanga.
sa ano pala, Mexico to eh. Oo. Mexico, San Simon, Oo. San Fernando Oo, City. San Fernando at San Simon. Oo. Ayan. Na raw po mga dating Nagtrabaho. tauhan nila Yes. at bumaliktad na. Yes. So, yun po sinasabi ni John Vic, pero hindi pa raw niya gustong kasuhan dahil gusto niya solid. Yes. Ang matindi rito, pare, binulgar din ni Secretary John Vic. Gusto na raw makipag-usap ng dalawang congressman. Mhm. Sabi niya, anong pag-uusapan namin? Mm. Sabi daw nung congressman, wala kaming kinalaman dyan. Yun daw yung Bakit yung ba kailangan pinaabot pag-usapan? na. Kailangan pag-usapan kung wala kang Hindi, gusto namin malaman mo, Sek, na wala kaming okay. kinalaman dyan. Let the investigation Oo, take continue. its course. Yes. Kung wala talaga kayo, di lalabas sa investigasyon. There's even no need for any kind of face-to-face. Ngayon, Hindi, baka naman they're just being proactive. Alam mo, what do you mean proactive? sa pagsasabi na wala silang kinalaman dahil sa panahon ngayon na lahat ng politiko inaakusahan ng corruption at least, kesa wala kang ginawa, baka mauna. Why do you feel alluded to? Bakit Paano mo, wala naman Because sinabi, everybody wala naman support- pangalan sinabi si John Vic, Bakit ka nagiging bakit ka nagsa-feeler? Oo. Oo, yun. sa bagay. What is your That's the point? case for proactivity. Yun Ayan, ang sabi ko. Maging proactive ka sa ibang bagay. Wag yan. Sa trabaho. Ang estimate po kasi, grabe to pare. Bakit? Ilang- Ang estimate, ni John Vic, palagay ko underestimation. 30 billion a year in taxes nawawala. Ang may mga studies po kasi sinasabi, ang illicit trade ng sigarilyo, kasama na dyan yung smuggling, yung Dog stumps. yung mga usot na hindi bayad ng dock stamps, yan. whether illegal or legal. legal, Yes. yung manufacturer, at saka yung locally Mga fake manufactured. original ba yan? Oh, wow, kasama na yun. May nagtanong sa akin, pare, nag-text lang, Boss Conrad, ba't po umabot sa 100 billion? Ibig sabihin, malala na yung yung sakit, bago tayo aaksyon. Ba't umabot sa 100 billion niya? Kasi naalala ko nung bago-bago tayo nagsisimula sa karambola na nung dumating ako, Nagkaroon nga ng bakbakan. 2015, usap-usapan na yung fake cigarettes. As a matter of fact, nagkaroon nga ng issue tungkol dyan. Oo. Malaking issue. Hindi ba? Yung may nahuli sa Cavite export process, one of the export, PESA registered. Biro mo, PESA registered, pare, ang ginagawa, sigarilyo, fake cigarettes. Hindi ba? Bakit umabot sa ganong kalaking 100 billion na yun ang kanilang trade? Wala tayong monitoring dyan? Pinabayaan ba yan? Ano yan? Ngayon lang kung kailan dumating si John Vic, tsaka lang Nagkaroon ng inaatupag. Oo. Parang ang sakit atang Parang hindi lang parang pinabayaan talaga. Ganun na nangyari. At naging naging dahilan para magkaroon ng mga alingas tungkol sa mga legal, yung mga legal manufacturers. Oo, yeah. At hanggang ngayon, actually, they're decrying out loud, decrying that, kahit noon pa. Kasi yung dyan, hindi lang yung produkto na mismo, yung finished product yung mismong raw materials. Pero bakit ang laki ng market para sa mga illegal na to? Dahil sa taas ng presyo Yes, sa mga of course. sa Kasama legal. na yun. That's Kasama na yun. sobrang taas eh. At the same time, ang tayo talaga. So, this is a matter of law enforcement. Law enforcement. Law enforcement yan. Kaya nga, kung kailan lang alam mo, nung pati retail stores, nire-raid, para magkaroon ng fear. Oo. Kasi dati, libre-libre. Pwede ka. Yung Kahit saan nga, pwede. Bakit ganun? Bakit nga ganun nangyari? No? pati nga yung mga takatak. Oh, Yung yun. Takatak Oo, boys. Takatak boys. Oo, yun. Takatak Yung boys. mga tingi-tingi. Paano nangyari yun? Takatak boys. Alam mo pala,
Paano nahuli yung ano? May nahuling isang pabrika. Isang internet netizen nagbigay ng tip sa cigarette smuggling. Kaya nahuli. Ang matindi rito, bilyonan na ang huli. Ganon nakagarapal na they don't care anymore. Ha? Kaya lusutan yan. Kaya lusutan. bilyon-bilyon ng isang shipment. Ano ba yun? Dati yan mga, di ba? Mga ilang master cases lang. Ganon. Ito pare, kung ganong bilyon, ilang ano yun? Ilang container. Bude-budega yun. Hindi ba? Meron daw netizen, napansin niya na nanonood siya sa Facebook live. At nakita niya yung materyales na siniship. So tinip niya sa pulis. Nalaman ng pulis, yan pala yung mga materyales na gagamitin sa local manufacture. Yeah. So in other words, ang smuggling po ngayon, hindi lang yung ready-made na cigarettes. Yung mga raw material. Yung raw material, sini-smuggle na rin. Mas mahirap i-detect yun. Mabuti na lamang, merong isang netizen na very observant, na tiktikan niya, nanonood lang siya ng live ng Facebook, live streaming. Hindi naman hindi naman separate republic ang Ilocos lumaki. Ayun na, bakit ganun? Bakit nagkakaroon ng ganito? Shipment. Tapos, doon lang nalaman. So, ibig sabihin, kung may mga private citizens, pwedeng tumulong, pare. Hindi ba? Kaya nga, education and information, malaking bagay yan. Nandito sa paano education and information? Ang naririnig natin sa pulis, we will step up the drive against illicit. Hindi, ang problema po kasi dyan, yung mga kinikita dyan sa cigarette smuggling, ayon doon sa customs officer, yun daw tawag dito, yung western part ba ng Mindanao, yung rota ng along the coast, ang daming wharf. Mga Zamboanga area. Ilan yung sabi mo na private wharfs? May 100, 200, basta ang dami. Basta maliliit na. Ang dami, maliliit po. Daungan. Ang kinakakaba dito, yung kinikita dyan, baka dalhin sa terrorism. Which happened in the past. Sa Australia po, inilista na ang Pilipinas. Bilang Terrorist haven. Nakalista tayo ron, pare. Although we're protesting that. yeah, yun sa Bondi shooting. Ayun eh. Oo, yung Bondi Beach. yung bumisita rito at yung mag-ama na namarel, okay. Bondi Beach. Ano pa ba ibang crime na pwedeng Di ba sabotage? Siyempre, batas economic yan. sabotage Yan ang yan. ano dyan. kasi hindi naman titigil yan sa cigarette. Kung kaya mo smuggle ng sigarilyo, kaya mo rin mag-smuggle ng iba. Oo, pwede ka nga. Barrel, drugs. Drugs. Ayan. Lahat na yan. Yan na po ang iba-ibang kwan dyan. Krimen. Okay? Ngayon, yung PNP po, imbes na puro dada at press release, tingin ko intelligence work. Intelligence work ang kailangan. Kasi araw-araw nasa dyaryo ang PNP regarding this issue. Napaka-critical ang intelligence work. Ngayon, kailangan, ayun. Talaga, the only way to solve it Di ba is... ito yung Sobra-sobra. anong agency ang ano dito? PAOK? Wala pa ang PAOK dyan. Ano yan? Organized crime na to, organized Jonathan. Yeah, Ito they will go there. Anti-crime Ito na raw ang commission. pumalit sa Pogo. They will go. They are going there right now. Yung mga dating Chinese nationals na nasa Pogo, nandito na sa going illicit. where? Meaning, kasi pumasok na si John B. Cremulya. There were. Ang dami nilang smuggling, which is about agriculture and other Yes. things. Human trafficking Human ngayon. trafficking. They are going to Malupit I think din yan, they're doing pare. that. Oh. they are meeting right now with IACAT, yun sa DOJ group at saka PAOK. Okay. PAOK. Alam mo, nabanggit On Human trafficking. human trafficking. Malaki rin. Matindi, malaki. Kasi nga, yun nawala ng ganansya o racket
Sa Pogo, Naghahanap na humanap ng iba. racket. Kaya yung cigarette illicit. Yan. Kita mo yung nahuhuli, mga Chinese nationals? Silang, kumbaga, palagay ko, namumuhunan din. Hindi May malayo yun. police work yan kung gano'n. Kailangan, Kailangan nga from the intelligence. intelligence. Pinapasok nga tayo ng Mongolian jet fighter eh. Oo. Ay, Dito piloto nag-i-enroll. yung... Mas China. talo niya yung instructor niya eh. Jet fighter nga mga... Fighter pilot pa lang. Tapos, babanggitin ko na rin lang, ito kasi nakakuha kong message. Ating kaibigan pala, pare, ay na-appoint na dyan sa Presidential Anti-Organized Commission sa PAOK. Si General Bong Pajardo. Just recently, Siya ang deputy ni, na ngayon, ni pare, Benji. General Acorda. Acorda. So, let's see kung anong... Saan yan? takbuhan Saan? dyan. Sa PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission. akala ko, meron Si ba? Paring Bong. Meron? Meron. Akala kong dekorasyon lang yan. Hindi. Well, they're moving. They're moving. Kasi, kaya Kung kailan... nung sinabi mo yung human trafficking, yes, naalala ko daw, ito nga, kasama na pati. Ganon din niya kung kailan malala na yung Pogo. Tsaka nagkaroon ng... Well, mabuti Di ba? na rin, Bakit mahuli ba- ganon magaling? ang natin, response natin sa mga organized crime? Kung kailan malala na, Pogo. Di ba? Sobrang dami ng dami ng ang gulo na. May mga crime, sila nagpapatayan, sila nagkikidnapan. Merong mga slave labor, merong mga pinatay sa Pampanga, nilibing. Kung kailan malala na ang sitwasyon, at saka tayo nagkukumahog, ganun dito sa cigarette smuggling. Ganun din. Oo. Kailangan talaga coordinated Intelligence work. effort. Kasi yung PAOK na yan, sina Bong, sina Benji, sina Benji Acorda, Acorda. oo. Kukunti lang tao din. Ganun ba? Hindi Yeah, yan- they have to rely yan ang on Kasi kung that's why intelligence yun ang suggestion sa kanila, mag-create kayo ng sarili yung task force. Oo. Parang untouchables. Ayun. Parang ganun. Parang hindi makukurap. Hindi kasama dun sa regular na Maski PNP, NBI, hindi yung sa kasama. intelligence You work have man your lang own. makatulong Yes. kayo. Yeah. You have your own people. Well, Hindi I'm optimistic dito kay Paring Bong dahil if you remember yung anti-kidnapping siya noon eh. Gumawa siya ng task force. Oo. Hindi, Pero kailangan- active pa siya nasa PNP. Kaya talaga may sarili kang grupo. Hindi Kailangan pwede mo. yung... You will rely on, rely on the NBI or PNP. Ito nga, Siyempre may sarili-sariling lakad yun. Yan nga, magre-raid kayo tapos abandon na yung warehouse. yun na nga. Kaya ano mangyayari Pare, ganyan na nangyayari sa drugs. Oo. Yung iba-iba, may sarili-sariling asset. PNP may asset. NBI may asset. Nag-aaway. PIDEA may asset. PIDEA meron. So yung PIDEA, i-re-raid yung asset ng PNP. Yung NBI, i-re-raid yung asset ng PIDEA. Mga ganun eh. Kanyan turf. Kaya there has to be one specific, directly under the office of the president, which is PAOK. Ngayon, kailangan sila magkaroon ng task force, sarili nila. Ayun, hindi pwede- ka aasa Hindi sa... ka aasa sa iba. Ayan. Dapat ganun. And I hope... So, may structurally, Oo. sa takbo ng governance, tama yung PAOK. Yes. Oo. Meron ko isang grupo, yan lang ang tututukan, organized crime. Yes. But did you give it the... Necessary resources. Yes. Yan ang problema. Able to do the Yan, job yan ang problema. Dahil matindi ang kalaban eh. Para May hindi pera biro at may yung, ano, yung low estimate po, 30 billion Mabigat a yun. year. Laki Hindi mo, no, pare. Isipin mo 30 billion or 100. yung travel tax, 7 billion lang, pinag-aawayan natin eh. Ay, ito, 30 billion. Isipin At mo. underestimate yan. Kung 30 billion yan, Ang anong resources taxes. ang binibigay mo dito sa titingin para sa'yo? Mag-intelligence work in order to get you. Pitans, kung Wala bigyan yun. mo ng ilang... Oo. Baka nga walang 10 million yan. Eh di kayang-kaya sila. Oo. Ang return on investment, sabi mo, ang ROI napakalaki. Oo. 30 billion. Bigyan nyo na yan ng Kumbaga, resources. ito po ang usong organized crime ngayon. Tapos na yung Tapos Pogo. yung Pogo eh. Oo. Pero yung online gambling, Meron pa rin. matindi pa rin Hindi yan. pa rin. Okay. Which is another... Yan po ang organized- naging, kumbaga, nag-backfire yung campaign ng Pogo. Yes. Siyempre, merong lalabas ng mga bagong racket. Yan yung sinasabi ni Parin Jonathan, human trafficking, Yeah. yung cigarette, illegal cigarette, Illegal trade. online gaming. Gaming yan. Mga ganyan. Yan po. Paano natin susugpuin yan?
Baka nga good idea bigyan ng yung PAOK TF talaga. Yan. Talagang bibigyan Total, dapat sila. Oo eh. Dapat bigyan sila Parang ng dekorasyon recognition. lang sila eh. Wag Nakakaawa rin. Wag silang gawing ganon. Oo. Kasi sayang, these are dedicated people. Yes, yes. Ngayon, nag-file daw po ng smuggling charges ang Bureau of Customs. Sabi yan ni Commissioner Ariel Nepomuceno. 4 na pong importers. Puro criminal cases. Okay. Ano kayang... Importation schemes, technical smuggling, misdeclaration, undervaluation. 40 cases. Baloko wholesale. ano kaya yung mga... Yan din ang napansin ko eh. Bakit umabot na 'di ba dapat pag may case kayo, file agad. Bakit umabot sa 40? Oo. Bakit wholesale? Kumbaga panahon ba ngayon ng pagbabangong puri? Ganun ba 'yon? It can be, at the same time, it can also be na kan ayusin nila yung kanilang ebidensya eh. Yun ang... again, we are talking about... Swerte naman resources. sila, sabay-sabay na buo itong 40 cases. Hindi sa akin, palabas paring Jonat eh. Different ports siguro yan. Through different ports. Also, hindi lang sa Hindi lang dito. NCIP. Oh. Kasi napapansin po ngayon na ang lala ng smuggling. Kaya kailangan merong mga ganyang press release. 40 cases! Wow! Wow! Tapos meron ding pong big time drug smuggling Ako, yan. na iniimbestiga sa NAIA. Pare, Yan. yan ang nakakatakot. Pag yan... Ito tulong-tulong po. kailangan tulong-tulong. Pero sa NAIA, pinadadaan. Ang lakas ng loob doon. Lakas ng loob na. No? Grabe ang screening sa Culture of airport eh. Impunity na talaga. Pinakamahirap po magpalusot sa airport. At this time. Hindi. Ang dami-daming Dahil mong dadaanan screening. Oo. Pero ano daw po yan, sindikato rin yan. Nagpaparating sa NAIA. Merong isang South African. Oo, foreigner to eh. Oo. 40 million worth. Puta, lakas ng loob nun, pare. Sa airport tinira. May modus Ano lang ho operandi ito? This is a raw material for food powder. Yan. Hindi siya drugs. Hindi ho drugs. Hindi siya drugs. Oo. Ito yung paano nahuli yan. Dumaan sa x-ray. Ayan. O, di ba? Sobrang lakas ng loob nun. Ano tingin niya? Makakalusot siya sa x-ray? Makakalusot siya sa aso? Yung aso na yun, well-trained yun. Mabigat siya. Oo. Hindi naman nag-CR yung X-ray operator. Hindi. Ang ginamit ka, meron po mga books daw. Biblia. Ito yung Kaya books, di ba, Biblia? Ba? Doon tinago yung... Mabigat ha? halo At saka sa lining nung luggage. Baka halo daw. Nakikita yan din sa X-ray. Siyempre, makikita yun. Hindi, yung aso maamoy yun. Maski ganun tago gawin mo. Maski May na, aso. Tapang, maski na nilagay mo sa Biblia. Oo. Kaya ng aso yun. Lalo na... Ayun ito na may retrato parang Sa napanood lining? ko na sining to. Hindi, binuksan yung Biblia, may uka, ang ganda pa ng pagkaka-cut at nandun sa loob yung shabu. Halo daw. But then who is to argue with the man of God, di ba? Pag dumadaan dun hindi. sa... As Wednesday ho ngayon eh. Lalo na itsura mo. Hindi naman itim. Ngayon, ang teorya, this person could not, imposible, acting by alone. May grupo siya. Yan. May grupo Yan ngayon. May grupo yan. Dapat po makarating doon sa grupo yung Transshipment lang ba yan o Ang dadali na inaalala dito? ko, baka yung mga tipong... maliit lang eh. Patibong, tapos 50 million. Patibong, tapos napakawalan yung mas malaki. kasi ang tapang ng Talagang pahuli yan. Pahuli. Why would you do this? Nagpahuli. Diba? Kumbaga, suicide bomber, gano'n. I might nanguhula lang, but wow. Ang tapang. Kasi nangyayari yun. Nangyayari talaga. Ito, huliin mo na to, pero ito lusot. Nangyayari talaga. Sa Ano sigarilyo, mo yung ganyan ganito? ang ginagawa eh. Okay, babalik po ang karambola. 8:30 ng umaga.
Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning. Happy birthday muna. Pwede ba? Ayoko matiin ng happy birthday yung aking pinsan, rin lang. Joseph Banal. Uy. Nandiyan to sa US. Nasa US. Joseph Banal. Happy birthday. Happy birthday. Hindi makakapagdala ng pansit eh. Nasa Amerika. Nasa Amerika to. Si Joel Subel. Joel Reyes paring Subel. to kayo. Oy, Paring Joel. Ay, birthday ngayon. Naalala ko tuloy. Okay. Feb 18. On next week po, matutuloy na rin sa wakas. Yung hindi pa po trial ito. Okay? Yung kay Confirmation. President Duterte. Confirmation of charges. Ang nangyari dito, kaya ang tagal eh. Yes. Marso pa siya nandun. Yes. Dapat siya maaga-aga pa lang nabasahan na ng charges. Para saan po ba yan? Para malaman kung talagang merong supisyente na ano tawag nito, ebidensya or whatever, grounds na yung charges, yung mga crimes, dapat dinggin. Magkaroon ng trial. Okay? Hindi pa po trial. Ang tagal na nga, mag-iisang taon na, wala pa. Confirmation of Ngayon, charges pa lang yan. confirmation of charges. Ba't ang tagal? Kasi ang daming Ganito po ang nangyari. Yung mga interesado rito. Dahil yung defense mismo, humingi po sila ng time. ng postponement. Yes. Twice yun. Kasi daw, yung health Ni Presidente. ni Presidente ang kanilang concern. So, nitong Enero lang po, Okay. na napagpasyahan na okay na si President Duterte na mag-undergo nga nung pre-trial ang tawag dyan. Confirmation pa lang. Maliwanag to wala pang trial. Kumbaga, titignan muna nila, ano ba talaga? May basehan ba yan? May grounds ba yung mga pinagsasasabi nyo? Prosecutor? Sasabihin ng judge ngayon. Yan po yung update yan. So, sino-sino ang babasahan dito, pare? Teka, Siya muna. Siya muna. Hindi pa kasama sila, no? Isasama na siguro. Hindi pa natin alam eh. Baka isama na rin. Baka Kasi isama na. naglabas na rin ng ganyan na listahan. Nag-uusap daw ang Senado na magkakaroon sila ng kwan. Caucus. Okay. Tukol kay Senator Ronald De La Rosa at Senator Christopher Go. Although si Christopher talagang tinatanggi niya. Wala akong kinalaman dyan. Alam mo, mali yung strategy. Wag niyang gagawin yon. Mali sa akin. Yung tinatanggi mo, wala akong kinalaman dyan. Ay, Ibig sabihin, naniniwala siya may kasalanan. may nangyari. May nangyaring masama. Pero hindi ako kasama dyan. Mali. Ang sama ng dating. Sa iba. Pare. Kahit within your camp. Mali ang advice. Hindi, lalo na within your... Lalo na Parang within your inamin mo eh. Sa sinabi mo, wala akong kinalaman dyan. May nangyari nga nga- nasali dyan. May mangyaring ang masama, pero hindi ako kasama. Dapat doon ang attitude mo. Walang masama. Ang nangyari. It was, In fact, both of them. it was a necessary. Kaya nandyan program. ako eh. Oo. Alam ko yan eh. Hindi ganoon. Bakit ang kanyang stance? Hindi man ako kasali dyan eh. At that time, kailangan talaga ng bayan na ganito yan. Ganon dapat ang So, statement punin niya. natin itong ano to. Hindi. At we have witnesses will say that ito na. Kumbaga, The streets were cleaned of drugs. Nasa barangay na. 85% of our barangays were already... more than 90%. Oh! Oh. Bakit mo sinasabi ngayon? Hindi ako kasama dyan. Hugas kamay. Poncio Pilato ka dyan. Ay, Kung ano man ang nangyari dyan, wala akong... Kung ano man nangyari ikaw dyan. naman malasakit yan Ikaw talaga, malasakit yan. Ngayon ka magmalasakit. Sa grupo Ang mo. sama ng dating eh. Mga kaibig, pare ako, nung nangyayari ang drug war, naniniwala ako, isang factor yan kung bakit natigil ang droga dito sa atin o humina. Kung di man natigil, ang laki ng hinina. Naniniwala ako. So, may mga kababayan tayo, kumaga, meron nga masamang nangyari. Halimbawa, napatay dito,
kaliwat kanan, na nagkapatayan, and everything. It was necessary at that time, sinasabi ni Parin John, at dapat yun ang stance ni, Oo, ni Bong. Bongo. Hindi yung wala naman nung kinalaman dyan, banta ko nasali dyan. Well, you are Iyak-iyak now na a yan. senator of the Wala Republic. yun. One must Big stand sabihin, for certain rules of law. Mahina pa rin ang political acumen Oo. ng bata. Oo. Tapos gusto magpresidente. Nakakakaba. Well, the Ang tawag argument... dyan ng stand by your man. Yeah. Yan. Hindi. Kung saan man mapunta. Meh. Kung saan man mapunta, magkakasama Donat, kayo eh. Pag ba standerman, ikita ba ron? Wala na eh. Tapos na eh. Nangyari na, no? Tapos na. Tapos na. Hindi, kasi meron Bakit ng mga pa? ilang Why kaibigan. should I stand by your Yeah! man? Wala nang kita. Ito na ako eh. Meet na tayo. Oo, what? Sabi nga nung... Yun ang lumalabas ngayon na narrative. Ano yan? Trilyonaryo, Oh, pare. Dalawa lang daw. Ang... Trilyonaryo sa Davao. Aray! Aray ko. Wala. In short, hindi ka pwede na sa mga ganitong... Wala. Kasama ka eh. Ano pwedeng gawin ng Senado? Yeah, this is, remember, Sense of the Senate. Si Aguirre, ganun din ang ginagawa eh. Tumatakas din. tumatakos din. Ano, hugas din? Hugas din eh. Justice Secretary siya noon at that time. Ha? Hindi, well, mabalik tayo Senate caucus. Look, there's a perception na old boys club to. Baka they will not turn over the oath. Hindi, sa akin naman. May pwersa ba yung naman yung Wala. decision? Caucus na yan. Wala yun. Wala rin. Wala yun. Kung gustong pick upin si yung dalawa, mapipick up yun. It doesn't matter. At saka- Baka magkagulo ang bansa. Hindi. Really? Baka ayan na, they will be in the streets, pare. Ayun. Trying Hindi. persecution. Ang pwedeng gawin lang ng Senate, sila Senator Bato at saka si Senator BG. Doon sila matulog. Hindi sila gagalawin doon. Ganon. Oh. Parang for the next 2 years. sanctuary, kayo dalawang Hindi sila pwede. Pag lumabas yan, maski na 1 segundo lang, pare. Oo. Nag-exercise. They will be pounced upon, no? Mayari yun. Aha. Nag-exercise Ang ganun ang lang. mangyayari dyan. Umikot. Nag-exercise tuwing umaga. Oh, tuwing umaga. Oh. Well, pero pag habang nasa Senate and they're free, they can conduct press conferences, speeches. Niyayari na nga. ganun Niyayari na nga nangyayari sila. No work, no pay na nga sila. No work, no pay na nga, lalo na si Bato. No? Pero yung kay Paring Conrad, that is napaka-importante nun. Ayan. Yung kayo, magkakasama kayo. You knew what happened. And you Tsaka stood by it. In other words, kailangan at that time. That's the best defense Kahit may ngayon. kasala, ako yun. Walang, dyan, haharapin ko lahat Oo. dyan. Wala kasing... Which is like one has to admire President Duterte kahit nung Senate hearings. Yeah. I stand by, ako ang sasagot nito. Ako ganyan. sasagot nito. Itong dalawa lalo na itong wala akong kinalaman dyan. Bakit naman ako nasali dyan? Ba't ako nasa? Mali. Well, I'm a mere facilitator. I was a loyal chief of staff. Wala. Ako'y kumita lang. Ano ba yun? Ano ba ang di ba? Paymaster lang. Ano ba yun? Oy! Ano ba yung laging nasa retrato sa selfie nasa likod? Ako yung Oo. pambansang yung ano ba tawag doon? Whatever, may tawag doon. Yung lagi siyang nasa likod sa selfie. Oh, photo bomber siya. Photo bomber. Ayun, pambansang to bomber. Pambansang photo bomber. Is that, against the sasabihin mo, wala akong Yeah. Hindi ako kasama dyan. Pwede ba yun? May statement po. Palapit ng EDSA. Okay. Ito yung mga Ano lang. yun? Very tame na politics lang. Okay. Yung Duterte Marcos politics. Raging yan eh. Oo. Yung Marcos Aquino politics. Tapos na About yun to, waning. Hindi lang waning. Ayan. Gone. Hindi. Nagsalita si BCP. Yan daw EDSA anniversary. People power. Kailangan daw ng concrete action to realize the promise of EDSA. Ayun. Boss, tagal na noon. 40 years. May promise. Yan nga ang promise nasira na agad. Oo. First administration pa lang. Pa lang. Tapos Ng Aquino administration. Tapos na yung Tapos na yung promise na promise. yun. Hanggang ngayon, naniniwala pa tayo na may promise yung EDSA.
At may mangyayari sa atin. The original promise. We have squandered It the was gift of EDSA. It was an unfinished revolution. What? Yan ang tawag dyan. Hindi, baka naman Kasi yung mga namuno ang target sa atin, nito, nagpasasa eh. ang target nito, After EDSA eh. 2028. Yan ang sinasabi ng taong bayan eh. Ang nangyari doon, kami naman. Yan. para bang, So ngayon, binabayan nyo, the promise. Unfulfilled promise. May naniniwala pa kaya rito? Hindi, Pare yun John? baka disillusion na ngayon ng mga tao dun sa mga nangyari Na? nung nakaraan. At ngayon, let us go back to the promise. Do you believe what you're saying? Hindi, sinasabi ko lang sa'yo, bro. Ano ang kanilang narrative for sa EDSA? So narrative nila 40th yan. anniversary? Kumbaga, baka sila mismo hindi naniniwala, may promise pa yung EDSA. But they have to mention it. Di ba? Parang obligatory. Kumbaga, dikahon na Dikahon yan na, ay statement Nagpaplano kayo para sa 2028, bro. Kailangan meron kayong We have to narrative. retell the EDSA story. Yan. Sabi na CBCP. Wow. Yan. Anti-Marcos yun, di ba? What is the EDSA story? Yun na nga eh. Baka hindi mo na rin alam eh. Ang EDSA story, What is this? tinanggal niyo si Marcos with the help of the CIA. Pagkatapos, kayo naman ang nagpasasa. Ayan. Ayan. Anong ginawa? Yung mga civil society, ni-raid. Raid. Yung mga government assets. Kaliwat kanan. Ayan ang nangyari dyan. Nag-ano daw sila? They were, anong pangalan? Agents eh. Fiscal agents. I was going to say kasi ang narrative din dito, the young people need to know the story of EDSA. Bakit EDSA ang kailangan nila I'm malaman? always in touch with a lot of young people, You know what? They're too busy with a lot of other things sa totoo lang. Pagkausap ko itong mga batang ere. They're busy trabaho, worrying about their future, worry. Cardinal. They're not even thinking kung magkaka-housing ba kami o ano. CBCP, I don't think the they're promise thinking of about this. EDSA. Sino kaya ang mga nag-iisip para dito? I'm sure hindi ito mga kaklase ko eh. Si ano? Si Father Lucas? Francis? I'm sure hindi sila. Kaya hindi siya nagsasalita si Francis eh. Ay, nako. Ewan ko kung saan ba. Ito, 8 Chinese nationals daw. Scam, isang hub, isang opisina po. Ayun ang inaatupag scam. 8 Chinese nationals ang nadampot ng NBI. Yan. At nalaman daw po ito, merong nagtip na sa NBI. Meron daw pong kumbaga kinuryente pa siya yung nagsumbong sa NBI. Ang lupit nito tinutukan siya pagkatapos kinuryente daw siya. Yan. Siguro umaangal na to. Dati siyang kasama doon eh. Okay. 50,000 illegal gambling operations na raw po. Kita mo pare, grabe ng krimen dito sa atin. 50,000 illegal gambling operations ang na-raid na. Ni-raid Okay? Ngayon, ano ba sabi rito? 50,000 illegal gambling ang na-raid na po. Pero parang sa pakiramdam daw nila, bakit tuloy-tuloy pa rin? Kasi ganito po yan. Ni-raid nyo yung isa. Ang dali-dali naman magtayo ng illegal gambling internet. Online po yan eh. Okay? Paano i-raid mo yung isang lugar? Di ba? Ang gagawin niya, lilipat lang sa kabilang kwarto. Tapos na. Hindi naman po talagang physical. So, tuloy-tuloy yung trabaho yan. Raid lang na raid. Ang ibig sabihin yan, hit them where it hurts. And where is that? Lagi ka mamumuhunan eh. Kung walang humpay na raid, lipat ka lang ng lipat, okay. Kailangan, mas mabilis kang gumawa ng racket para mabawi mo yung iyong puhunan, hindi ba?
Nakakatakot po yan, ha? At mga Chinese nationals din, yung involved. Eto, isa pa, Angolan jet pilot. Ang galing yan. Paano nakapasok dito yun? Ano yun? Invaded. Kasi po kung Ang dami sisira- na. Ang dami na. aside from actual shooting war, yung economic Ay, sabotage, yung pasok lang patay ka na saan ba nanggagaling ang mga smuggled items dito di ba sa atin? kanila? Di ba sa China? Mm. Yung agricultural Oo. goods. Sigarilyo. Yan. Alamang, meron din sila dyan. Yung mga damit-damit. Yung Oo. mga Kanila na fake, rin yun. galing din dyan. Siyempre, sama mo na yung drugs lahat, etc. na yan. Tapos magdidebate ito si Marcoleta at saka si Tony Carpio. Anong silbi nyo? Oo. Papa- Hindi, ibigyan na natin sa China yung Kalayaan Island Group. Pwede ba ako sino matalo dun sa debate, ikukulong? Para may silbi naman. Ano yung silbi ng debate sa totoo lang? Ha? Ano ba talaga yung silbi ng Pampalinaw debate? daw. Pasikat. Pampalinaw Ano daw. linaw? Ano linaw? Pampalinaw Yan. sa isipan ng taong bayan. Hindi nyo kailangan Malinaw magdebate yan. para malinaw ang... Malinaw yon, boss, Senador. Kasi, yung Kalayaan Island Group, atin na yan, nandun na tayo eh. Pamimigay mo ulit. Kaya ako sino matalo, kulong. Okay, pwede ba yun? Yung meron daw nakita ang Department of Migrant Workers, Pilipino, nasa military seacraft o military vessel ng Russia sa confirmed ng Dalawa yan, ha? Dalawa yan. Mayroon nasa Russia, mayroon nasa Ukraine. pare. Oh. Ano yan? Mercenary? Hindi, ang nangyayari... Recruited? Hindi, ganito. Yung nga yung sinasabi natin na inaano ng PAOK-TF kasi yung human trafficking, they are being lured into work in factories, etc. Kunyari, in the Eastern Bloc. Poland, Czechoslovakia, Lithuania, Hungary, yung mga ganon. Mushroom pickers, factory workers, etc. Yung pala, I-recruit sa military. So, bala sa kanyon. Bala sila. para sa kanyon. At the same time, ang nangyari, hindi rin sila nagbabayad Oo. sila, hindi naman sila nakakapunta doon. Ang ginagawa sa kanila ngayon, para mabawi yung kanilang one by one, mga tourist. Ginagawa silang turista. Muna. Muna. Ano kaya, mahal kaya ang mahal ang bayad? Kasi po sikat ang ating mga marino all over the world na magagaling. Therefore, yun ang i-recruit yung nila. iba nagbabayad, yung mga human trafficking, 300,000, 80,000 minimum, mga Ganon, ganon. ha? Oo. Laki. Malaki rin. But these are just promised amounts. Promised Nakukuha ba nila? Anong gagawin ng Department of Migrant Meron Workers nga dyan? hanggang ngayon, parang nasa Facebook lang, yung nagre-recruit. Hanggang, yung, Hindi na take down yung... dapat nga i-take down yun eh. Oo. Yung sa Facebook, yung Poland Polska, Oo. meron siya nasa Facebook siya, hanggang ngayon, sa Hong Kong, nagre-recruit na siya. Ng Pinoy. 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 Itong nahuli sa may Kuala Lumpur, naswertehan pa siya na nahuli siya doon. Kung hindi, baka patay din siya doon pag yan nadala doon. Yung mga ganun eh. Grabe. Kaya, Sila ba may training man lang binibigyan? wala yun Wala. eh. Hindi naman sila pupunta doon as hindi as naman soldiers nila, talaga eh. oo. Pupunta sila doon as tourists or as mushroom pickers o factory Pumunta rin workers. muna napakasaklap Yung pala naman, oo. titirahin sila ng ganun. Ngayon po, may recommendation daw ang Bureau of Immigration dahil nasto itong Mongolian na jet pilot pala. Grabe. Bakit may recommendation? Ang dapat nga ang imbestigahan sila bakit Paano nakalusot. nakapasok? Paano nakalusot? Tapos commendation At pa. saka doon sa aviation school. Good na, work diba? ha, pinapasok nyo yung Mongol. At saka yung aviation Yung school. aviation school, di ba? Kinuha Dapat siya. tirahin yun. Tirahin, hindi di ba binevet? Ano ba kayo? Porque ba't magbabayad dyan eh? Hindi ba kayo nagtaka na ito mas magaling sa instructor nyo? At sa maraming nalalaman. Yung kanyang Umiikot, aeroplano oo. daw, ang ginagawa, umiikot sila. Umiikot. Foreign students. So ang dali-dali pa lang rito ng Ng foreign students. students.
Paano nabuko to? Doon sa aviation Yung mismong school. Oo. yung instructor ang nagsalita. Oo. Sabi niya. Mas maraming Mas magaling- nalalaman. mas Mas marami maraming pa nalalaman sa sa akin akin to eh. Sabi. Nagtumbong. Tapos, Again, natural lang sa panahon ng social media, mga vlogger pa Oo. yung mga naikot talaga sa Pilipinas yan. So, pero hindi. Anong purpose niya? Doon ang kailangan. Hindi. Mas interested quite ako. obvious Ano na niya? Bakit purpose siya niya. mag-i-enroll sa flying school sa Sambales? At sa alam naman natin niya napakalapit, Sambales, malapit yan, sa Baha. Oo. Inaano nila. Oo. Inaano nila. Binamapping na? Binamapping. Grabe. Mapping. Yung Sambales area. And nandiyan lahat yung forces natin na umaabot ng Ilocos, Northern Luzon. Ang alin. Yung kanyang, Yung mga yan. yung Kaya ito, nga, itong jet pilot na ito. oo. Ginawa niyan jet yung training plane eh. Ano yan? Nakakasuhan ba yan? Sa Ay, dapat espionage? siyang kasuhan. At saka dapat Pare, siyang... maganda sine. Parang... Sini ka dyan. Ako naiisip ko kagad, yung mga investigative journalist natin at hindi nyo ba pwede, yung Hindi. tutukan yan yung kung saan Hindi yung... pwede. Binabantayan nila yung debate ni Marcoleta. Oo, tsaka ni Carpio. Ang ganda Carpio. story. Yung bang, wow, nakapasok siya rito. Kumbaga, ito ang kanyang background. at alayo ito sa ang kanyang- putukan nitong dalawan to eh. Ang galing na feature article kung paano... How did he get there? Yeah, pare, parang new journalism style na ganda nito. Or nobody Hindi ba? does that Yung anymore, ah. Pilipino lagi nare-recruit yan eh. Marami Yung ng Pilipino ganyan. din. Oo. Afghanistan. Yun, I could understand yun sa Pilipinas. Hindi ba yung Maraming ganyan mga nakapit sa yung patalim. mga jihad noon? May mga Pilipino na recruit eh. Para well, si Anyo nagsasalita ngayon pero puro Wala. after the fact After na. the fact na rin. May papel ba talaga yung ating national National security? security. Ha? Commendation to the Bureau of Immigration. Ang ano. Ngayon pa. Ito po. Okay. Kahapon nagtaasan na ng presyo ng gas. Ayan. Yan na sabi Ito na. yung transport group, mga transportation association po. Humihingi ngayon ng fare increase. Pag binigay ang fare increase, hindi malayong hihingi na ng additional sahod. Okay. O, papasok na yun. Yan na yan. Yan. Yan na yan. So salamat sa lahat ng oil companies at sa Department of Energy, na hindi nagpapaliwanag sa atin kung bakit ganyan ang behavior ng... At saka pare, ito napansin ko kahapon kasi di ba? Pumunta ako Antipolo. Tinitingnan ko po yung mga gasoline stations. Hindi sila di ba meron ka dapat karatula kung Yes. magkano? Wala na yun. Wala nang gumagawa niyan. Wala nang gumagawa niyan. Meron, kunwari, nakapaskil doon, pero iba yung presyo sa pump. Hindi ba chinecheck yan? Wala. So wala na nagmo-monitor sa ating mga oil companies. Yung nagpapaliwanag na sinasabi mo, paring Conrad. Department of Energy, Yung nagpapaliwanag yung nagsasalita. Assistant AI Director. na yun. AI? Oo. Kasi every time na yun ang kanyang sinasabi. Geopolitical tension Geopolitical tensions. Iran, Papalitan lang niya US, kung may nangyari sa Iran, Iran. Kung may nangyari sa Ukraine, Ukraine. AI. Isa lang. So, bahala na sila. Cut and paste lang siya doon sa Cut and paste opisina. lang yan. Ibig sabihin yung mga oil companies na yan, nakasalala yung ating kinabukasan sa kanila. Mali. Maling Bahala na sila. Wala na mag-supervise. Meron ba supervisory? Meron. Ano yun? Yung oil management? Yes. Oil Industry they can check, Management Bureau. They can check everybody. Ba't chinecheck ba nila? AI. Unang-una, yung smuggling po ng Ang fuel lakas yan. smuggling, hindi na titigil. Bakit wala tayo option dyan? So, sino-sino yan? Bureau of Customs? Sino ba? Yung sinasabi nilang, yung marking, fuel wala marking. Fuel markings. So, Ang kumita dyan, SGS. Yun lang, may kumita. At saka kung sino yung nilagyan ng SGS. Ang balita ko, monthly pa rin daw. Hanggang ngayon. Ang Ang balita. balita. Kaya lumalakas yung trillion eh. Shh! 9 o'clock trillion.
9 o'clock ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIG 882. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIG 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Pare, pwede bang... Nakikiramay ako sa mga subscriber na Sky Cable. Yes, please. Grabe yung Sky Cable na yan. Ano ba Grabe. nangyari dyan? Yan- ABS-CBN may-ari niyan eh. Ano? Pare, patay na yung ABS-CBN eh. Paano mo? Hindi, pero dapat at sikasuhin nila. They still have 3 million subscribers. They have obligation. They have obligations. Ano nangyari? Subscriber ka ng Sky Subscriber Cable? kami. Oo. Nagkaroon ng aberya. Pumunta yung kanilang workman Oo, doon. sa bahay. Inayos. Inayos. Di maayos. After 2 weeks, wala na naman. Ngayon, inaabot na naman ng 2 weeks. So, Wala signal, hindi kayo manood. wala. No, nothing. Hindi nila madesisyonan kung ano yan. At sinasabi nila, wala daw signal. Pwede bang walang signal? 2 weeks ago, Meron. okay. Ngayon, wala na. Ibig mo sabihin, Nilipat nila. Nililipat ninyo. Meron nagko-complain naman doon. Sa kabila, may nag-complain siguro, doon naman nila inilipat. Firefighting yan. So, ibig sabihin, mahina Grabe. signal nila, maraming subscribers. Yes. Baka ganyan na nangyari. Naghahati-hati kayo. Hati-hati dun nila. sa ano. Which is Ganyan nangyayari din sa telecoms. sa Signal. Yan. PLDT. Yeah. Signal. Kasi wala kang choice eh. Oo. Bundled yung service eh. Mm. Internet, telephone, at saka yung cable. So kung Ang internet, 200 Mbps. Mm. Ang binabayaran namin, ilan ang nakukuha ko? 7. Mm. Kaya yung buffer ng buffer eh, kapag manonood ka, sa hinaan ng signal, yan ba binabantayan ng NTC? Yan ang problema ng NTC. Yan ang malaking problema ng Hindi na NTC. ma-regulate Meron yan. ba kayong ginagawa para tapos ngayon ito kailangan malala muna bago may mangyari. Kay- Palalalain natin. kaya itong mga telecoms na ito, banat ng banat tungkol dun sa konektadong Teka, Pinoy. baka naman may offer na mas magandang package kaya humihina yan. Kung mag-offer sila, Ano, bago yung strategy. Pahihinain mo muna. Yung napakasama ng Yung mga customer, pahihirapan Hirahin mo mo. muna dahil meron kayong bagong yung misis ko matindi yung mga suspetsya dyan na, uy, humihina internet natin. Tapos biglang, kita, ino-offer na naman na bagong package. Isipin mo, package. ang samang Pampalakas. ang samang marketing So, ipapatol strategy ka ng- naman. Ang sama niya, Papatol. nakakainis. yung mga Sky Cable, yung sinasabi ni Paring Conrad, Signal. ay, nako. Ang samang- Araw-araw, may natatanggap hindi kang ba offer. Oo, Ikaw ang nakakatanggap ka? Offer, Ako Ah? text, email, lahat may bagong offer. Sinabi ko doon, kung meron pumunta dito na signal at nagbigay sa iyo ng brochure na magandang offer, isampal mo niya. Ganun. O, Sky Cable. O Sky Cable. O, Lalo na mo. yung Sky Cable na yan. Okay. Hindi, munti akong pumatol kasi Hindi. yung Magiging leader, sabi ni yung Agudo, leaflet. magiging leader na raw tayo sa digital. leaflet Ay! Tayo na raw ang we will be the leader. Ano ko lang, Okay. yung Dahil sa konektadong Pinoy. ayon dun sa Wala nga leaflet, yung konektadong Pinoy, hindi nga makukunik Hindi nga eh. Bakit? Sabi ng Globe at lahat, Ayaw kailangan ayaw na nila. Ayaw nila. Ayaw. kailangan So, hindi matutuloy yung sabi ni Aguda, tayo na leader. may IRR. Kung ikaw ba pare, halimbawa ikaw AT&T ka o Verizon. Sabi ni Secretary Aguda, okay na kayo, pumunta kayo dito. Ayaw ng Globe. Mag-iisip ka ba ng sige, pupunta na ako dyan, mag-i-invest ako ng ganitong kalaking ano. Itong monopolista na ito, Globe, o kaya kung sino man Duopoly. duopoly na yan. Sabi Secretary Aguda, Mag-ingat-ingat ka. Mag-ingat-ingat ka. Ay, nako. Ikaw, AT&T ka. Maski na AT&T Nako, ka. katakot. Nako. Parang kasi Nakabaka. alam nila yung istorya nangyari sa San Miguel. Oo. At saka yung ano Yung yung Telstra, Australian? Telstra. Telstra. Na nakahanda na yun. Akalain mo napaayaw nitong dalawa? San Miguel yun? Ha? San Miguel yun? Napaayaw nila. Napaatras? Okay. So, Pumasok ka. yan bang konektadong Pinoy? Ganun may mangyayari ba dyan? Nagsalita na. Yan yung... Ingat-ingat ka. Shot across the bow. tinira na siya. Hindi na malabo Secretary, baka hindi mo naintindihan kung anong Sinasabi mo. kalakaran dito. Ha? Globe ako. Go-getter si Secretary Aguda. Yung kanyang mga tao, hindi naman Hindi naman go-getter. go-getter. Di mo nalalaman. Kumita kami sa isang Oo. bong, ha?
laki ng kita pera namin dyan. ha? Baka hindi mo na ito. Hindi mo naintindihan ang sinasabi mo. Oo. Meron kami war chest. Kayang-kaya namin to. Kakampi namin ng Singtel. Yan. Puta, patay kayo. Patay ka na. Yun, So may mangyayari ba dyan sa Konektadong Pinoy? sana. Hanggang Natin ngayon po, sana, yan pa rin ang reklamo ano ng tayo taong bayan dyan? na napakahina ng internet. Sabi ng UN, that's a human right. Now, yung connectivity. Oo. Hindi yung connectivity yung sa LRT, parin Joel. Iba pa yun. Hindi, Human iba right yun, din iba yun. yun. Ito human right po na kailangan may access sa internet ang bawat nilalang sa mundong ito. Yun ay ibig sabihin ng human right na yung internet access. Kung ganyan ka, pinakamahal. Hindi yung human right na may scam ka. Na. Hindi human right yun. Hindi, yung sinasabi, nakakuha ko ng leaflet. Uy, meron daw libreng smart TV. Nako. Tinig nung misis ko, hindi, kinausap daw niya, ibibigay sa'yo yung machine para I-connect sa TV. Oo, i-connect sa TV. Dapat may smart TV ka. Ako sabi ko, ang galing nyo. Yan mga yan. Ang galing. Sky ang galing cable. nyo. Misleading. Ang galing Sky nyo. cable, signal, yan mga yan. Nako. Fiber. Viber, Converge. Sarap. So, Nagpapasasa sila pagkatapos, katakot-takot. gusto natin maging First class. modern, World class. cashless. Yan. Mga cashless yan, sabi. Dami na. Hahabulin natin Yung ang Vietnam at Indonesia, Hindi nga, Thailand. ito may nagsasabi, parin Jonat. Alam mo, kasi nagkikwento kami, sabi ko, hina na signal sa amin. Kailangan humina yung signal sa inyo para lumakas yung signal Sa kabila. doon sa mga scammers. Yan. Kasi mas malakas ang kita nila doon. Mas malaki siguro ang lagay sa. Hindi kaya. Boss, ito, lagyan mo ito ng business. Ito, hindi ito bahay. Business hub ito. Yung pala, Kailangan malakas nangi-scam. Nangi-scam. Scammer. Kailangan pala kumuha ka Or, ng or business. online gambling. Oo. Ayan. Kailangan pala kumuha ka ng business Ang connection. matindi dyan sa mga yan, yung online gambling scam din yan. Super. Di ba yung sinasabi ng Pagcor, hindi naman nagbabayad dyan mga yan, mas manalo ka eh. Malaking ganon na problema. Ganon. Oo. Online gambling na hindi nagbabayad. So, paano mo susupuin yun? Mawawala ang kredibilidad nila. Ay, Who cares? Hindi, Who cares? Hindi sa One customer. time, big time lang ang Ganun. operation nila They eh. really don't care. Hindi naman sila, we're here for the long haul. Wala lilipat- silang customer Wala, loyalty, lilipat-lipat pinagsasabi lang mo. sila. Wala yun. Oo. Mas mabuti pa to, kape. Hindi, pero bago ka pumunta sa kape, binanggit mo yung... Gusto ko yung kape. Binanggit mo yung train connectivity. Meron ngayon sa social media, tuwan-tuwa yung mga taga Cavite dahil yung right of way daw ay inaasikaso na at Finally. pero hindi lang nila alam kung kailan pa makakarating ng Cavite yung LRT. Hindi, yung right of way Pero na- at least daw, Ibig sabihin, mga taga Cavite, naiinip na. naiinip na sila. 10 taon lang delay yan. Sabi, yung 10 isa pa taon lang pa lang, sabi, naiinip na dapat kayo. sundin nila yung concession agreement. Umasa ka pa. Yung right of way na sinasabi nila yan. Oo. 10 years ago nga eh. Ito ba, Yung mga 15 dapat informal tapos na settlers yan? daw na tinatanggal na. Hindi naman po informal settlers yata yung right of way. Dapat Sabi 2015 ko, tapos na yan, extension na yan eh. Ano na ngayon? 2025. At 26 na pala. Nagkakagulo dyan. Dahil yung right of way na sinasabi nila, nilagyan na nila ng Flyover. Flyover. Saan mo padadaanin Saan mo ngayon yung padadaanin? trend? Trend. So mali yung nasa social media. Wala. ngayon eh. Huwag muna kayong relax. Relax lang kayo. relax. As a matter of At fact, least nasa sukat. Oh. merong... Ano yun? Sukat. Yung stasyon. Yung stasyon. Yung stasyon Nasa nandun. sukat. Umaandar na ba yun? Umaandar na. Pare. Oh, pero hindi Cavite, forget it. nakatenga doon. Nakatenga ron. Nakatenga doon sa... Saan mo nabasa yung mga taga Cavite? Nasa social media, umaasa sila kasi merong retrato, kung sino nag-post na parang na, uy, tinatanggal na nila yung mga informal Siyempre, settlers. nag-post doon, yung bibili ng lupa papunta doon. Para bang yung Subway? Ang press release yun. nila kay BBM, ahead of schedule sila. Oo. Pagkuha ng right Paano of way. naging ahead of schedule niya? Dapat 2026, umaandar na yan, fully operational. We are on Yan yung track. original plan. Ngayon pala, 2032. So, Dapat 2022, dapat tumakbo na yung
first few stations. In short, you are way off 2026 schedule. full You are operation. way off track. Ganun yun. Pero hindi, pinatulan ng mga... Di naman ano, lakas ng dyaryo, loob. Imi-mislead yung Yung presidente. presidente ng pinapunta ganyang ron. So, statement. titingin Pinapunta si siya. PBBM. Kaya nagsaba siya, I'm glad we're ahead of schedule. Hindi, tsaka yung mga speech, tsaka narrative. When completed, it will serve so much, several million. Alam mo ang palusot Pare, nila, matagal ba't pa yung na-delay? when completed. Alam mo ba kung anong palusot nila, ba't na-delay? Oo. Pinagtatawanan sila rito eh. Dahil sa COVID. Oh. Ginawa nila ng lusot Yan yun. ang yan. Ah. Ilang buwan lang yung COVID na walang trabaho eh. Tsaka hindi. Dahil sa COVID. Yan Oo. ang sinabi mo. Nung nagplano kayo, ito yung right to pay, hindi mo pa nakukuha eh. Wala pa tayo sa COVID niyan. Wala. Okay. O sige, sa COVID. Kaya nga naunan na yung kita. Oo. Nauna na. Kumita Nauna, muna eh. Kumita na eh. Bumili na agad ng 10. Ilan ba? 5. 5 lang. 5 na boring machine. Uy, kulang yun ha. 5 lang. Nag-order. 13 kilometro lang yan eh. 5 agad ang in-order mong na boring machine. Ay, gaano ba ka-stupid yung desisyon? Again, the argument for being proactive, pare. Sa tinuturo sa business school yan. Pinili mo muna yan, Preposition. preposition. Gaano karaming mahuhukayin nyo? 13 kilometro lang hindi ata yan. At hindi naman kayo sabay-sabay maghuhukay dahil Hindi. wala nga kayong Wala right to nga, way. oo. Bumili agad. So, kumita na agad ng komisyon. Maintain nyo yung mga boring machine na yan. Ha? Baka hindi na. Kailangan Kasi, natin yan later. oo. Ano ba yan sa Cavite sinasabi mo Oo. paring Joel? Mayroong isang grupo na nag-iba na ng nag-propose na ng ibang right of way na hindi na bibilin. Alam mo kung bakit? Dadaan na sa Aguinaldo Highway. Baka mas maganda pa Baka yan. mas mabuti Mas to. okay pa yun. Mas maraming Aguinaldo tao. Highway. Doon na eh. Oo. At saka doon, Hindi, aangal si Villar. Malalayo sa kanya yon. Gusto niya nga sa kanya dumaan yun nga pinakamaraming traffic yung Aguinaldo Oo. na yan eh. Ay, di babaguhin na naman ang configuration. Layo Another na 10 years Lipunon yan. mula sa kung Aguinaldo. Eto habang hindi nyo nagagawa yan, ano nangyayari doon sa kita? Yun. No existing LRT1, binubulsa? Siyempre. Sino humahati? Yung LRMC, LRMC. yung joint venture. Okay. One pension na lang yan. 100, ano sinasabi mo para Joel? Yung coffee. Yung terminal LTFRB show cost. Okay. Over the weekend pala, naging busy si Chairman na Bigor. Busy Oo, they have been... Kunwari lang o totoong busy? Hindi kasi may mga retrato pa, yung mga enforcer ng LTFRB, pinupuntahan yung mga terminal. Ngayon? At sinecheck nila yung mga dilapidated na sasakyan at terminals na hindi maganda ang ayos. At nagbibigay sila ng show cause order, SCO. Tapos? They had 116 SCOs Ano na ba mga nangyari since sa mga Saturday. nakaraang show cause orders? Wala. Pero... Lupit mo At pare. ngayon, hindi pa yun. pare. This is a... He vowed. He vowed that Nangako! he will take this SCO roadshow nationwide. Kasi Metro Manila pala. Nationwide ang kanyang palabas. So, ang ngayon, Metro the Manila pala. LTFRB has now become a production facility SCO. for show cause SCOs. orders. Hindi. They're Instead putting the under fear ruta. of God dito sa mga airing at recalcitrant operators. Tapang ng statement. Maski na terminal yan, Nakukot maski pa na eh. ilang terminal sinusyokos mo, kung yung ruta nyo hindi inaayos, Wala wala yan. yan. Usbong at usbong yung mga talagang... Pero walang pare, hiyang tapang nito. Oo. We will not hesitate to shut down Terminals? the terminals. Wow. Wow. Some of them are connected with transportation companies. We will not take. Ba't ngayon lang yan? Oo. Pakialaman din Tagal ninyo. ng bulok ng mga terminal na yan eh. Unahin Yung pag maganda ba yung terminal, gaganda, may Yung- masasakyan na tayo. yung, Oo nga eh. yung, Hindi nga, Pag hindi nga. sinara yung mo nga yan, yung issue eh. Saan Yun na sasakay nga. yung mga Maganda nasa... nga yung terminal, yung wala mga ka nasa namang- Libertad, saan sasakay yung mga yun? Pare? Maganda nga terminal, wala ka namang masakyan. Paano yan? Alam mo, hindi niya ma-shutdown yung sa West Service Road dahil walang sasakyan ng tao. Oo. Yung mga jeep doon. Sige, kasama na yon yung West Service Road dyan sa Naku, Diyos ko, Sukat. haba ng pila ng Mahaba mga na- tao. Eh dito lang nga sa... Galit na galit Pasay. siya. Bakit daw yung mga terminal
naniningil pa para gumamit ng toilet. Laking issue niya. Oo, laking issue. Parang yung debate. Pag ba po hindi na naniningil, may masasakyan na kami. Hindi na naniningil sa toilet. Hindi, whole nation approach. Unahin muna namin itong terminal. Oo nga, yung Bakit terminal nyo yung muna. unahin yung terminal? Para hindi na muna sila gagalaw, nandun lang sila sa terminal para hindi mag-traffic. Ganun. Pero wala sila masasakyan. Di ba? Kayo mga bus. Yan muna kayo. Yan daw ang new normal. Normal. Sabi ni, ano new normal? Inspeksyon. Oo. At show cause order. Show cause order. Hindi ka... Huwag kayong gagalaw. Magta-traffic eh. Diyan lang kayo sa terminal muna. Papagandahin natin ang mga terminal nyo. Tapos may sinasabi, i-revive daw yung ombudsman bawat office. Okay. Unahin niyo po yung LTFRB. At saka LTO. Itong, yung mga nagsosyokos, Yung mga show, unahin niyo yung mga sana nga, bakit nawala yun, pare? Dati bawat may ombudsman may ombudsman. Gusto ni Boying ngayon, magkaroon ng ombudsman. Dapat. Bawat office. At hawak niya. Dapat hawak niya. Para matigil po yung mga ganyan na mga puro palabas. Sa ombudsman's office. They yung will be mga- reporting directly to him. Hindi dun sa Hindi agency. doon sa agency. Walang mangyayari sa Walang kanya mangyayari. doon. Mag-report ka sa agency. Eh, di, Ayan ang mga unahin nyo. May Yung mga lamesa niya, wala diretsong nang may tao lagi, serbisyo sa Oo. public Oo. na nagpapabaya. Serbisyo po ang kailangan natin dito. Unahin nyo yung sasakyan, transport. Oo. Sabi ni Ron, anong syoko? Syoki. Uy, Ron. Politically incorrect ka naman. He's a Ron. good man, Ron. Iba yun. Iba yun, iba yun, iba yun. Si Last Coffee question. Industry Yung yun. mga show cause order na nakapaskil to dun sa bulletin board ng LTFRB at may status report kung ano nangyari sa Wala. bawat isa. Pare, wala. Nangongolekta sila ng show cause order. Factory na nga sila ng syokos order eh. Meron po survey, sabi po majority, sabi na Okta, no, sa survey, Ayan. Yan. majority ng Pilipino, yun daw pong opisyalis natin, wala naman pakialam kung ano man ang nararamdaman o iniisip Hindi, ng mga yung mamamayan. mga elected officials. Elected yun. officials. Oo. Pero that's a sweeping statement naman. Nino, No, survey to eh. It's not even a sweeping statement because it did not include the bureaucracy. Oo Hindi, nga eh. hindi. Pag sinama mo yun talaga, hindi talaga. Hindi kasi sa elected, pag nagbigay ng libreng lugaw yan hindi walang... 61% ng nasurvey nagbibigay ano sa sinasabi. yan? Doesn't Yan daw care? mga elected officials. Hindi naman sila pinakikinggan. Again, that's 61%. sweeping. What do you mean hindi ka pinakikinggan? Yung opinion. In your opinion, do elected officials value what people like you think? Itong mga nagsinasabi, ang bilis nung knee-jerk kayo mag-comment Ano sabi? Hindi, yun na nga. Knee-jerk kayo, agad-agad hindi kayo Ano kaya yung question frame? Yun na nga. Tayo In ba? your opinion, do elected officials value what people like you think? Siyempre, ano naman isasagot mo yun this... may Ibig karatula, sabihin- may karatula si Mayor dyan at Congressman na Big sabihin, concern siya. oo. Si Senator Bongo, This is may- my priority This is my project. priority Oo. project. May malasakit Malasakit. center. Oh, yeah, may malasakit. Okay. Pero wala akong kinalaman dun sa Ayun. sa drug war. Paano kaya to? Grabe naman yung survey na yan. Ha? Ayaw mo? Nakakapanlumo. 61% lang naman eh. So, meron 30%, pinakikinggan naman daw. Nabigyan ng lugaw yan, ng libreng lugaw. Hindi pa rin ba yan? Oh, For the kape na, day. kape na. Ano yung kape ba? Ano ba yung Alam mo, kape? mali, Hindi ko maintindihan. alam mo yung okta na yan, Oo. dapat everyday nagsasurvey. Oo nga, no? Kasi it depends on the, on the day. Halimbawa, Ano yung itong issue of araw the na ito, day? yung araw na ito, nabigyan ka ng lugaw. Oo. Okay. Okay yan. Okay Next ka. day, wala. Walang lugaw. Oo.
Wala na yan. Kaya kayong mga congressman... Ngayong araw na oo. to, malakas internet. Yan. Kaya yung lugaw internet, hindi pwedeng tinetext nyo muna bago kayo magpalugaw. Kailangan kayo palugaw muna kagad. Hindi, O, tsaka internet kailangan na malakas kagad. ang internet. O, malakas na internet. Paano magte-text Huwag yung inili- tao? Hindi, kasi yung pati yung ginagawa yung sinabi niya sa Sky Cable, pinaglilipat-lipat yung servisyo. Sira ka sa site. Yun lakas. So, yung pakalat sa survey, yung non-performance mo, pare. Meron daw nilabas ng bagong project, Department Order 6. So, plano. It's a department order? Wow. It's Plano. Mabigat yan. Bibihira na Department bibigyan ng Order department 6. order yan. Okay? Magtatayo daw ng Coffee Industry Hindi, Development pare, Office. It draws authority from Executive Order number 292. Ayan. There is already an executive Ay, ganun ba? order Kabisado for the dito. coffee board. Ganun Anak ba? ng Hindi wede. nga, to create a dedicated coffee industry development office or CIDO, o SIDO. Ayan. To centralize coffee programs. Yan. Naunahan na po tayo ng Vietnam. Help is on the 30 way. years ago, pinasok na ng Vietnam yung coffee. At saka yung executive order na yan, matagal na po yan. Matagal Because na it ba yan? involves a number of other agencies. Tumatanda na raw kasi Ininvoke pa mga... eh, ayan, oh. Tumatanda na raw kasi coffee Oo, farmers. Yan ang main reason na Mali! our farmers, At coffee pataas farmers na are ng pataas aging. daw ang importation natin ng coffee. Kaya panahon na kumilos! Si King of the Road. Mali. Mali? Mali. He's a good man. Agriculture Secretary Francisco Chula. So mali ang kilos? Yung mga coffee farmers ay hindi matatanda. Tumatanda yung mga rice farmers. Kasi wala nang gusto pumasok sa rice. Medyo Yung coffee, Maraming nagiging- gusto pumasok dyan. Yung coffee nga nagiging fashionable eh. kita nyo. Yung mga bumubulong-bulong kay Secretary Theo Laurel na Mali yung mali yung bulong ninyo. Na mali. Pero Yung tama data, po tumataas ang nagka-ano. importation natin ng coffee. Oo, Matagal na. Matagal na, bro. Matagal na. Yan nga yung Pare, dinadaing ng alam mga mo coffee ba, farmers nung bago ako reporter, may pinadala ako ng aking dyaryo. Mag-cover ng trade fair sa Europe. Our leading export to Germany at that time, bago ako reporter noon, Was isipin mo coffee. gano'ng katagal. Was coffee. kape. Oo. Barako. Noong panahon na yon, napakalakas na natin sa Yes. kape. Ano nangyari? Nayari tayo doon. Nayari ang ating mga coffee farms. Tapos, Hindi, well, this office naman pare will be dedicated sa modernizing the farms, attracting younger farmers, Do you need a new upgrading office? processing facilities, You need and a- linking producers to high-value market. Oh, you need a new office for that? yun ang sabi. Secretary. Secretary. Late na ho kayo. Bureau of Plant Industry yan eh. Ito. Baka wala sa tiwala doon sa Bureau of Plant Industry. Kaya kailangan. O kaya, So, bawat crop, meron kang office, Office. dedicated. Ayan. Coffee, office. Meron Cacao. kang cacao, office. Meron kang tomato, Tomato, office. Yung ganun ang gusto niya mangyari. may Bureau of Plant Industry ka. May blue plant industry. Another ba? layer of bureaucracy Eh, na another plan na wala mangyayari dyan. kagaya niyan, now who will man the SIDO? Ano, meron daw. Si Undersecretary Jerome Olivares, Undersecretary yan ng Special Concerns and Official Development Assistance. Pampaluwag lo, binigay mo dyan Binigyan mo ng trabaho. Because Si siya ang Jerome. originally ang farm to market road. Sino ba kasi may ideya nito? Sila lang yan. Sila. Gumagawa sila ng opisina para paglagyan doon sa mga minamarginalize Tapos niya. nasingit yung aging farmers. Oo. Hindi ko po, sa palay po yon sa bigas, hindi po sa kape. Ang mga ano ng kape, alam ko yung mga bata. Kasi ito puro plano eh. Meron ba nagmo-monitor kung lahat ng plano ng DA meron nagagawa man lang? Halimbawa, yung pyrosanitary inspection facility. Okay, so... Wala 10 pa yan. taon na mahigit yan eh. Wala pa yan. Nothing. Ang lakas ng importation natin ng agricultural goods. 1 trillion nga, sabi ko sa iyo, a year. Hindi natin ini-inspection niya, pasok lang ng pasok dito yan. Ang tagal-tagal na puro plano, puro announcement. Wala naman nangyayari. Kasi yung original plan nila, yung sinasabi ni Paring Conrad na first border, dadalhin sa Angat. Layo nun. Okay.
So, galing sa pier, processing. dadali sa Oo. agat, At tapos babalik babalik sa dito. pier. Ayan. Ayos, ganda. Mm. Galing ng mga plano, no? Parang eto rin yung sa kape. Oo. Siguro. Puro kape. Hindi, well, ang gusto ni Secretary Chu Laurel to put strategy, funding, and execution in one accountable office. Ayan. Eh, That's di a very magkaroon ka na corporate lang na talaga. unit sa BPI. Oo. Bakit At meron kailangan ng isang BPI, office na? oo. Meron naman talagang office doon sa BPI. May unit talaga ng kape. BPI High na lang. value crop nga yan eh. Matagal ng high value. Eh, kailangan mag-press release eh. 9:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Magandang umaga Pilipinas, narito na mga tamang balita sa oras na ito. Unplanned pregnancy sa bansa umabot na sa 51%, mga edad 10 hanggang 14 na nagbubuntis pinaka. Ayan po'y pinaka nakakaalarma. Ang Republic Patrol 13, Gilbert Perdes. Pumalo na raw sa 51% ang tinatawag na unplanned pregnancy o hindi planadong pagbubuntis sa Pilipinas. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni Ms. Maylin Mirasol Kiray ng Commission on Population and Development, ang ulat na ito ng Department of Health ay truly alarming, lalo na para sa napakabatang edad. Sinabi ni Kiray na tumataas ang kaso ng pagbubuntis sa edad 10 hanggang 14 anyos na umakyat sa 3,560 mula 3,343 noong nakarang taon. Batayan na sa datos ng Philippine Statistics Authority, kabuuang 138,697 ang mga pinanganak mula sa inang edad 10 hanggang 19 na naitala sa Pilipinas. Git naman ang CPD official, isang teenage pregnancy pa lamang ay sobra na, lalo't posibleng may kinalaman ito sa kaso ng pang-aabuso. Patrol 13, Bert Perdes para sa himpilang may todong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Panukalang panagutin ng mga kontraktor at subcontractor na nagpabaya sa kalidad ng mga proyekto ng pamahalaan, inihain po sa Kamara. Ang report mula kay Patrol 30, Jenny Mendez. Isinusulong sa Kamara ni House Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill 2811 o ang Criminalizing Negligent Contractors Act na layong panagutin sa ang mga kontraktor at subcontractor na nagpabaya sa kalidad ng mga infrastructure projects ng pamahalaan. Sa ilalim ng panukala, ituturing na isang krimen ang gross negligence o matinding kapabayaan na nagre-resulta sa mga structural defect, pagkasira ng mga proyekto o panganib sa kaligtasan ng publiko. Binigyan diin ng nakababatang Marcos ang kahalagahan ng mga standard sa konstruksyon bilang formality at proteksyon sa kaban ng bayan at kapakanan ng mga Pilipino. Ang sinumang individual, contractors, subcontractors, corporate officers, government employees o juridical entity na lalabag sa panukala ay mahaharap sa 6 hanggang 12 taong pagkakakulong at multa na aabot sa 10 milyong piso. Papatawan din ang mga lumabag ng perpetual disqualification mula sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan at sa pakikibahagi sa anumang government procurement o mga proyekto. Batid na ilang contractors at opisyal ng DPWH ang nahaharap ngayon sa iba't ibang kaso dahil na rin sa substandard ng mga proyekto, kabilang na ang mag-asawang Carly at Sara Diskaya. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. LTFRB magsasagawa ng lingguhang pagdinig sa petisyon na dagdag pa sa minimum fare sa jeep, posibleng umakyat sa 15 pesos hanggang 17 pesos. Narito ang report mo ni Patrol 38, Jen Patrolya. Magdaraos ng serye ng pagdinig at public consultation ng Land Transportation Franchising and the Regulatory Board kaugnay ng mga petisyon para sa dagdag pasahe kasunod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, dalawang pagdinig ang isasagawa sa susunod na linggo at susundan ito ng lingguhang hearing upang kayin ang issue. Giit ni Chairman Mendoza, layunin nilang mabalanse ang kapakanan ng mga commuter at ng transport sector
Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ilan sa mga petisyon ang naglalayong gawing permanente ang 1 peso provisional increase na ipinatupad noong October 23 at magdadagdag pa ng 2 peso sa minimum fare. Dahil dito, mula 13 pesos ay magiging 15 pesos na ang pasahe sa mga traditional na jeep at 15 pesos ay magiging 17 pesos sa modern jeepney. Humihirit din ang dagdag singil sa bawat susunod na kilometro ang mga transport group matapos ang unang 4 na kilometro na saklaw ng minimum fare. Bukod sa jeepney, naghain din ng petisyon para sa dagdag pasahe ang mga bus at taxi operators. Ako si Patrol 38, Jan Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow, subscribe sa natin DWIZ Digital News accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Darrell Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NGCP. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambula sa DWIZ. Oh! Karambola. Karambola. Tuwing umaga. Oh, oh, karambola. Balik tayo, karambola. Aliw, Channel 23, DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning sa inyo lahat. Good morning. Pare, gusto ko lang i-follow up sana yung usapan natin sa Coffee. DA, the Department of Agriculture. Meron na raw silang support from the World Bank. And what? Magtatayo silang insurance pool. First agricultural insurance pool. Yan. Para saan po? Yung pool na yan, para daw makasali yung private sector sa farm insurance. Yan. Yan. $870 million loan from the World Bank. Pare, kinakabahan Kinakaman ako dyan. Ha? Kasi meron na ngayon eh. Meron na ngayon insurance program eh. At saka sasali private companies dito eh. So, ibig sabihin, ang priority rito, kumita. Yan na nga problema dyan. Kapag po ganyan, nako, parang guarantee fund ba to? Malamang. Parang kedan. Meron na ngayon eh, agricultural insurance program. Meron. Philippine Government. Crop Insurance Corporation. Yes. Meron yan, di ba? PCIC. Yan lang po ang inter natin. Ang gusto mangyari ng Department of Agriculture, magkaroon ng fund, sumali yung mga private insurance companies. Nakakakabayan. Anong nako? Ikaw talaga. Nakakakabayan. Magagaling naman ang mga honest, mga insurance, mga malasakit, Ayan. mga tao. Maka-Diyos pa. Mga 5 private insurance companies daw po sasali rito. Nako, alam ko na ata kung sino-sino. Oo. Identified na yan. Ano yung magbabayad ng premium ang farmer? Hindi po pwede mag-insure ang private companies na walang magbabayad. O kaya kukunin dyan sa loan. Sa gobyerno? Yan, 870 million. Another PhilHealth dyan. Another PhilHealth nga. Ay, nako. Ayoko ata. Hindi maganda yun. Yung PCIC, palagi na ano yun eh. Merong pool daw. Nako. Yung pool ang mahala ang Department of Agriculture. Kung ano pinapasok nyo eh. Yung PCIC. King of the road. Your road, pinasok nyo. Copy. Puro Tapos insurance. plano. Yung Pwede ba mag-concentrate tayo sa food production? Pwede ba yun? Yung PCIC nga. Sinita yung mga onion farmers eh. Bakit? Kasi kayo ibabalidate yung inyong nirereklamo na
Na mababa ang mababa presyo. presyo ng ano. Hindi nyo kasi ginagamit yung mga cold storage na tinayo namin dyan sa ano. Meron ba? Saan ho? Hindi na niya binanggit kung nasaan. Ito naman reporter namin, di tinanong kung saan. Kung yun lang, pupuntahan talaga ng mga magsasakayo kung nandun. Di ba? Ewan ko kung effective nga ba yan. Yung PCIC nga, hindi Mahirap nga pa. parang hindi nga nila ma-manage. Ayaw nga buhayin yan eh. Ba't hindi niya binabuhay yun? Yun na lang ang Hindi, kailangan daw private sector kumita. Nako. Anong naku? $870 million of Ano yung sabi mo? Engine of growth? Oo, Private yun. sector. Yeah. Engine of growth yan. engine of growth for themselves. So, yun po mga problema sa inyong mga titulo, bahay. Meron na raw bagong rules ang DENR para dyan sa issue ng title. Yan. Para daw po bumilis. Ako. Madadaan ba sa rules yan, pare Jonathan? Tingin mo. Anong rules muna? Rules, so, What kind of We are rules? fixing a system, sabi ni Lutilla. Why is it? Why are you fixing it? Is it broken? Matagal daw. So how are you going to simplify? Kasi daw, ano yan, a title is more than a document. It is stability, dignity, and protection from abuse. Yes, we know that, Mr. Secretary. How are you going to How do are it? you going to do it? The rules will I, be. The rules will. is important for the Philippines. Okay. Yan. Millions still live on land passed down through generations but na untitled. Yan. Paano pabibilisin? Hindi niya sinasabi. Basta. basta lahat. Papabilisin namin. Kung ano mga statement. Kailangan daw pursue a balanced, modern, and climate-responsive approach to land governance. Diyos ko, napaka-motherhood naman nung statement. 2026 is a pivotal year for delivering faster services, safeguarding public land assets. How are you going to speed it up? Kailangan 120-day processing periods. Ayan. How do you want to... those who qualify as an actual occupant allowing air sponsor and valid reasons. Kailangan daw ng valid reasons. Ayan. Paano kaya pumasok sa isip nila? DNR na i-overhaul na nila yung system. Sa mga statement, we are fixing a system. Hindi pa pala nangyayari. Gagawin pa lang. Okay? Pero... They're not making use of what was already there from the very start. Kasi ngayon, meron na tayong mapping kaya nga may number yan. Bakit mahirap nga bang magpatitulo ng matagal mo nang tinitirhan na lupa? Yun ang hindi ko maisip Kasi, yung Hindi kasi kayo naglagay. hindi kayo naglalabas, pati. Nang ano. Hindi naglalabas at hindi naglalagay. Yan ang nagiging problema dyan. Yan po kung ombudsman. Diyan kayo maglagay ng sa land registration. Ano yun? Sa environment, hindi, sa Ng ombudsman, maglagay kayo dyan. Land Management Bureau. Land Management Bureau, yan. Yan, Forest Management Bureau. Yan mga yan. Di ba? Yan yung mga naglalab. Kasi iba-iba yan, iba-ibang instruments yan. And ang mabigat yan ngayon, I understand, kinonsolidate lahat yung instruments pagdating sa land. Dati kasi may permit ka for grazing, may permit ka for community land management, may industrial forest management. Ngayon, iisa na lang, mixed use. Kaya gulo yan. Bakit hindi? Bakit yung mga real estate companies? Yun nga, tiba-tiba real estate company yung mixed use. Hindi, bakit sila ang dali-dali nila magpatitulo? Ikaw naman. Pare. Converted nga yung property na yan, converted from agriculture na ang bilis-bilis nyo sinasubdivide kasi yan di ba? Yes. Ang bilis-bilis nila magpatitulo. Bakit sa ordinaryong tao, hindi?
Ay, ang ordinaryong tao, wala silang access sa comprehensive land, Land use use plan, plan. strategy, ayun game pala. plan. Sorry So, mali pwede ako. namin kayong tulungan LGU, to facilitate, to make it seamless. So another pangako. Tsaka yung mga yan, Ang daming plano na naman. May plano DNR. hindi nila alam na dadaanan na pala sila ng kalye. No, Mga ganun eh. Dinaanan na sila. Ginaanan na pala sila, hinati na yung kanilang property. Kasi yung right of way program, hindi naman nila naayos. Puro Kaya plano. nagkakagulo eh. Ipunin kaya natin lahat ng plano ng government. Ay, nako, mapupuno Ilang bil? ito isang maliit na agency puno-puno na itong kwartong to. Sa plano. Plano pa lang. Plano pa lang. Ito, Department of Education Another and tribe. Department of Public Works. May plano na naman po. Oho. Aha. Ano ang plano nila? Gamit na raw po ng modern construction technology, prefab, para daw po mabilis ang pagtayo ng mga classrooms. Plano na naman yan. Precast material, sabi po yan ni Chubibo. Nito, ni Cho. Sino Cho. to? Si Bibo, si DPWH Secretary Vince Dizon. Vince Dizon. Ang pinaka ano lang daw po niyan, delivery lang eh. Yun lang daw ang gagawin mo dyan. Yan. Meron man tagagawa ng ano. Yung nga problema eh. Yun ang problema sa plano na yun eh. Ang madali sabihin, precast. Meron bang gumagawa talaga ng precast classroom? Meron mga daw. kumpanya. Ha? May mga kumpanya. Yung Megawide, nagagawa ngayon ng 100,000 houses para sa yan. Ngayon, ang problema nila, Oo. up to now, hindi pa sila nagkakatugma tungkol sa cost of materials and Hindi pa. yung ano. Meron Kaya na nga bang... 100,000 Hindi. parang ano Number one, may sign na ba na school room or school building? Or kanya-kanya pa rin. O kanya-kanya pa rin. Ano? Kaya merong medyo high-rise, merong... Puro plano tong Department of Education eh. Yung LGU. Yung tawag PPP. Plano. Ito, precast naman ang bagong ano. Well, theoretically, precast is faster. Yes, of less, course. Of course. Alam mo, habang cost tumatagal, effective, habang dumadaan Kasi ng araw, isang mas malaki po ang pangangailangan na Shortfall. shortage ng classroom. We have to ilang last year 22 ang natayo. Oh, yes. So yung hindi natayo last year nadagdag. This year puro puro talkies. Walang nangyayari, dadagdag na naman. Walang pinag-iba yan. Anong solusyon ng DepEd? Trimester. Oo. Dahil mo yan. O ngayon, umatras sila. Kasi ang sama na rin sa... yung pong gustong gawin, sa grade school ba may semester? Trimester? It is semestral. Ano ibig sabihin ng trimester sa DepEd? Walang ibig sabihin po yan eh. Sa college lang yan eh. Isang taon, one school year lang ang isang grade. So paano mong gagawin trimestral? You will be in grade 1 for So ang grade 1 mo, 3. at hindi, 2 semester yon. Tapos the same year, mag-grade 2 ka. Yung may ibig na sabihin. So yung grade 2 mo, matatapos mo na yung grade 2. Oo. So 2 taon, 3 grades ang pwede mong tapusin. Ganun ba? Yes. Yun ang kanilang iniisip. Pabilisan. Pabilisan. Matututo ba yung estudyante? Ay, mga ganyan idea para masolve ang isang problema na nasa pakasimple, kundi gawin nyo lang yung trabaho nyo, magtayo na ng classrooms. Yung plano eh. Nauubos ang oras nyo sa planning eh. Okay. Malapit na raw po ito. Oo. Malapit na. Oo. Magkakaayusan na. By 2028 daw. Walang pinag-iba yan doon sa... Baka laos na ang classroom noon. By 2028. High-tech na raw ngayon eh. Walang pinag-iba yan doon sa ano, doon sa power development plan.
Para development. Yung power development plan. Puro plano lang. Supposed to be, we are going to produce 11,800 megawatts out of the Leviste solar power program. Yeah. Hindi nangyari. Nasaan tayo ngayon? Ano ang pangbalanse natin doon sa 11,000 na At least nakapag-press release. Ikaw naman. May value yun, ha? May media value. Kaya nga nagkakaroon ngayon ng effort na i-revive yung Bataan Nuclear. Okay. Ang husay nito, bihirang mangyari to, ha? Kailangan magkaroon ng award to. Meron daw po isang police, merong MPV. Alam mo yung MPV? Yung multipurpose. Okay. Sige. Niragasa po, 14 na motorsiklo, isang kotse, 12 nasaktan. Kaya, paano, ang husay naman noon, paano niya, MPV lang yan, ha? Ngayon, dyan daw po sa Taguig. Police Sergeant. Ano yun, lasing? O baka mali lang ang tansya. Mali din, malfunction daw yung brake. Okay. Malfunction yung brake. Sige. Pare, meron akong i-bring up naman. Una-una, babatiin natin, may kaibigan tayo, pare. Walang taga-subaybay ng Karambola. Si paring Jun Lumibaw, Business Mirror Sports Editor. Si Jun, no? Si Jun, oo. Anyway, kinikwento niya, pare, ang galing daw ng speech at bibong-bibo talaga si secretary ba to? Si chairman ng Philippine Sports Commission, si Pato Gregorio ng Philippine Sports Writers Association Award tung isang gabi. Sabi nga okay, Jun, sa kwento niya, napaka-inspire ni Sir Pato. Energizer Bunny, bibong-bibo sa galawan. Inapansin ko lang yung speech ni Pato nitong PSC sa Philippine Sports. Meron pala kahit paano. Meron din siyang game plan, bro. To yung grassroots sports development plan. Yan. Na ikukumbi para magkaroon tayo ng mga panlaban sa international competition. Sports Ang development balak plan. niya, i-collapse niya yung mga palaro at saka yung mga ibang tournament para lumaban ng mga amateur at yung Professionals. mga players. Now, alam mo dyan, bro, one DepEd may hawak ng mga palaro at saka yung mga batang Pinoy. Dapat yan, merong sariling programa talaga ang grassroots. Iba PSC. yung elite sports yan. Iba Bakit mo naman pakikialaman yung palaro? So pag pinagsama-sama mo Wala yun. Minsan kasi Hindi, talagang pakialamero, no? Maling-mali yun. Yan talaga style ng PSC, pakialamero eh. Gumawa kayo na sarili ninyong discard. Diskarte sa elite at saka grassroots. Yung PSC, pwede na ninyong gayahin yung ginawa ni Mike Kion eh. Gintong alay. Kasi yung elite sports yun. Elite Ayos sports yan. yun. Pero yung grassroots, Bigay mo yan. na. Iba yun. Kasi yung mga nasa elite sports, magre-retire na yun in a few years, pero yung grassroots yan ang future. Yung mga ganito dapat mangyari, yung mga grassroots program ng PSC, makikinabang dyan yung mga palaro. Kasi yung mga yon mapupunta sa palaro. But how do you do that kung makikialam ka doon sa palaro? Ibig sabihin, yung mga sumasali sa palaro, ready na po. Ang problema natin, maghanap tayo ng pan-ready. Pang-umpisa pa lang. Pang-umpisa pa lang. Yan ang programa na kailangan ng grassroots. Hindi yung, wag mo nang pakialaman yung palaro. Oo. Magagalit sa itong palaging nakikinig na mag-asawa Pero by the way, ano na lang. na ito, si Jojo and Mrs. Guillermo. Pato, chairman, magagalit yung dalawang to. Palaging nakikinig ito sa Karambola eh. Yan sinasabi mo, baka Pero iko-congratulate ko lang yan si paring Jun Lumibaw. Siya, yung lagi mong ina-advocate, yung ibabalik yung Turo Luzon. Yun! Siya ang Talaga? Chief Commissioner, bro. Congratulations Turo yun, ha. Luzon. Sali kami Bakit dyan. dati tour ng Pilipinas na yan eh? Yung Turo Luzon medyo Mas manageable. Pero yung sponsor, baka may issue si paring Conrad. Ano lang naman, Metro Pacific Hindi ko Tollway issue yan. Corporation. Walang issue yan. Nag-i-sponsor sa sports, mahal natin. Very good. Congrats, Jun. Ito, tingnan mo to. Ayan. Ayan, Kita pare, mo? mga ganyang suutan, bro. Kita mo, gray and white. Yan ang mga Sabi dyan. Diyan, ganyan suutan. Yan ang mga suutan.
Sa ngalan po ni Jonathan de la Cruz. Sama na suutan. Wag. Sa ngalan ni Jonathan de la Cruz, Joel Langsamana, ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Nandito na siya. Tara! Ganda suot. Ang ating Charlton Gray ang award-winning tawag siya. guest journalist, Dennis Antinor Jr. sa Ronda Pilipinas. Oh!